Secretary Philip POV. Halos kaagad na sinalubong ang sasakyan ng groom ng mga taga-media. Hindi makausad ang sasakyan kung hindi pa gumamit ng lakas ang mga tauhan sa pagtulak ng ilang mga taga-media. Nang makapasok sa tarangkahan ng simbahan, kahit sa labas nakaabang pa rin ang mga lenses ng kamera. Ito ang pagkakataon nila na makuna ng larawan si Master Vladimir. Mabangong balita sa mundo ng mga negosyante ang pagpapakasal ni Master Vladimir sa anak ni Dr. Walter na si Talia, na isang Miss Universe na kaagad ibinalik ang corona para nga gampanan ng papel sa kasalan na mangyayari. Ngunit sa isipan ng mga negosyante, dahil napaka-independent ni Master Vladimir sa pagpapatakbo ng kanyang kumpanya at malimit lamang tumanggap ng mga kasosyo, si Talia ang pinuntirya nila para nga kulitin ito o hanapan ng butas para mahawakan din sa leeg si Master Vladimir. Hindi nila alam sa pipirmahan na kontrata ni Miss Talia bilang isang asawa ng Durarte, hindi ito makikialam sa pagpapatakbo ng kumpanya unless hindi papatay si Vladimir at walang hahalili dito. Sakalang maaring makialam ang isang tagalabas na pamilyang Durarte. Hindi pa nais lumabas ni Master Vladimir sa sakyan. Nakaabang lamang ako sa pintuan at naghihintay ng utos niya upang pagbuksan siya. Nariyan na bang bride at pamilya nito? Tanong ko sa coordinator sa pamamagitan ng earpiece ko. Wala pa Sir Philip. Ngunit ang Old Master Durarte ay narito na at kanina pa siya naghihintay. Update sa pamilya ng bride at ito. Malapit na silang matapos. Kinukuna lang ito ng family picture bilang remembrance ng bride sa kanyang pamilya. Dahil pagkatapos ng kasal na ito, sa manor na tutuloy si Miss Talia o depende pa rin kay Master Vladimir kung nais nitong iuwi sa kanyang sariling bahay ang asawa niya. Update mo kung papunta na sila rito. Hindi makadaan ng maayos sa sasakyan sa dami ng taong nasa paligid. Make sure na mahigpit din ang security. Kamusta ang security? Lalo ng anggulo sa simbahan meron nakabantay na mga sniper kung sakaling magkaroon ng atake. Negative na mayroong magaganap na hindi ka nais-nais, Sir Philip. Good. Saka ko binuksan ang pinto ni Master Vladimir. Hindi pa nakikita ang anino nito. Walang humpay na sa kakakuha ng litrato ang mga taga-media. Hanggang sa makisig na lumabas sa sasakyan si Master Vladimir at ang tindig nito ay napaka-perpekto. Hindi man lamang lumingon kahit saan kung hindi naglakad na sa daan na hinahanda sa kanya. Sumunod ako sa kanya. Sa oras na pumasok si Master Vladimir sa loob ng simbahan, buo ng kanyang isipan na talaga magpapakasal siya. Nang makapasok sa simbahan, sinalubong siya ng Old Master Durarte ng isang malakas na tapik sa likuran niya. Labis na tutuwa ang Old Master Durarte. Sa tingin ko nga hindi ito nakapagpahinga ng maayos kagabi. Natulog ba kayo kagabi, Dad? Na hindi lang ako nakapansin kung hindi ang anak nito. Kahit paano concern si Master Vladimir sa kalusugan ng kanyang ama. Huwag mo nang alalahanin kung nakatulog ako o hindi. Basta pagkatapos nito, makakatulog na ako ng maayos at gigising araw-araw para hintayin ang masayang balita na magkakaroon na ako ng apo sa iyo, Dad. Basta pagkatapos nito, makakatulog na ako ng maayos at gigising araw-araw para hintayin ang masayang balita na magkakaroon na ako ng apo sa iyo. Dad, basta ba ginalingan mo talaga yung performance mo noong nasa probinsya kay ni Talia? Pagkatapos ito kasal mo, tiyak magiging masaya na akong grandpa. Tingnan mo yung mga huklubi na yan. Ang dami na nilang apo habang ako wala pa. Tukoy niya sa mga ilang negosyanteng meron na ding katandaan. Sa dami ng mga apo at anak ng mga ito, problema ang naidudulot sa kumpanya nila. Huwag niyo munang gayahin ang sarili niyo sa mga huklubi na yan. Hindi pa naman kayo gaanong katandaan, saka ayaw pa ata niyong matawag na huklubin, hindi ba? Ang sama talaga ng tabas ng dila ng anak ko, na parang wala lamang sa Old Master Durarte. Wala pa bang pamilyang Montejo? Titig sa akin ng Old Master. Ako ang tinatanong niya. Parating na, Old Master. Habang naghihintay, nakikita ko naman sa mukha ni Master Vladimir na meron kahit paanong kaba. Ngunit hindi napipilitan na gawin ito. Hanggang sa tumunog ang phone ko. Sa kalagitnaan ng daan, ang sasakyan ng bride biglang lumiko. Lumiko? Anong ibig sabihin nito? Nakuha kong atensyon ni Master Vladimir. Bahagyang nawala ang paningin niya sa kumakausap sa kanya. Tumango na lamang ako dito na walang kailangang ipangamba. Pupuntahan ni Dr. Walter at ng bride ang ina nito sa sementeryo. Nakiusap at ina-assure naman ni Dr. Walter na kaagad silang susunod dito sa simbahan. Yung ilang miyembro ng pamilyang Montejo, papunta na riyan, Sir Philip. Siguraduhin niyong security ng bride.
Dapat walang mangyaring hindi maganda sa araw na ito. Saka ko ibinaba ang tawag nito. Ang tawag ng coordinator at team leader na security ang lagi kong nasasagot. Ngunit ang tawag ni Limuel, hindi ko napapansin na kanina pa pala ito tumatawag sa akin. Hanggang sa dumating na nga ang sasakyan at convoy ng ilang miyembro ng pamilya ni Miss Talia. Pumasok na ito sa simbahan at ang kapatid na lalaki ni Miss Talia ay napaismid nang makita ako. Binigyan ko na lamang ito ng saglit na pagyuko ng aking ulo. Walang sinabi kung bakit hindi nakasunod sa kanila ang sasakyan ng bride. Akala nga ng karamihan na dumating na din ang bride, kaya halos lahat ng paningin sa pintuan na nakatitig. Dahil hindi ko sinabi kay Master Vladimir na may pinuntahan pa si Dr. Walter at Miss Talia. Ang paningin niya nakaabang na din sa pagdating nito. Saka naman naglakad sa red carpet si Dr. Carlota. Hindi pa alam sa mundo ng mga negosyante na si Talia hindi anak nito. Mas pinili ng Old Master Duralte na ilihim ang tungkol sa bagay na yun. Nakangiting lumapit si Dr. Carlota sa kinalalagyan namin. Kaagad na hiningi ang kamay ng Old Master Duralte para halikan ito. Sana naman Carlota, hindi mo kasama ang war freak mong anak. Nabiglang ikinawala ng kumpiyansa ni Dr. Carlota. Hindi ba siya ang nariyan ng bride? Na nagkagulo biglang mga tao sa labas at ilang tao sa loob ng simbahan. Nanabik na makita ng personal kung sino si Talia Maria Montejo na mapapangasawa na nag-iisang Vladimir Duralte. Karamihan sa kanila naririnig kong napakaswerte ni Talia para mapangasawa si Master Vladimir. Ngunit hindi si Talia ang darating, kaya naman kinumpirma ko sa coordinator. Ang bride na ba talagang nasa labas? Negative, Sir Philip. Nagkakamali lang mga tao. Ang kapatid ng bride na nakasuot ng Maid of Honor, ang inaakala nila si Miss Talia. Lumapit na ako kay Master Vladimir at binulong sa kanya na hindi si Talia ang inaasahan na papasok sa simbahan. Ang kapatid ni Miss Talia na si Miss Rebecca. Tss, tanging tugon ni Master Vladimir. Bakit siya naririto? Hindi ko alam na meron pa palang kasunod. Kapag nagkamali siyang gumawa ng skandalo, hindi magandang ibibigay na kaparusahan ng aking ama. Babala ni Master Vladimir. Siya ang tatay yung Maid of Honor. May sumabat sa aming dalawa ni Master Vladimir at yun si Dr. Carlota. Nangako naman si Talia na hindi niya guguluhin ang kasalang ito. Mabait naman talagang anak kong yan. Hindi siyang akala niya war freak. Sa totoo lang, mas war freak pa nga si Talia sa kanya. Kami lamang ang nakakarinig sa sinasabi ni Dr. Carlota dahil abala ang Old Master na isuot ang kanyang salamin. At sa tingin ko, Vladimir, alam mong napakabait ng bata noon na ikinalingon namin pareho kay Dr. Carlota. Pero sinalubong kami ng isang matamis na ngiti na may halong nakakasigurado siya sa kanyang sinabi. Lihim akong napailing. Anong ibig sabihin ng doktora? Bakit parang hindi naman si Talia ang nakikita kong palapit sa atin? Ang Old Master Duralte. Hindi nga siya, sagot ni Master Vladimir dito. Tss, kung hindi ang anak ni Dr. Walter na tinatanggi ni Dr. Carlota na isang war freak. Panama ni Master Vladimir kay Dr. Carlota. Isinama mo dito ang anak mong yun? Alam mo naman na baliw ang war freak na yun sa anak ko. Wag na wag mo nga hayaang makalapit siya rito. Turo pa ng Old Master Duralte ng kanyang baston sa papalapit na si Miss Rebecca. Dahil malinaw pa ang mga mata ko, nakangiti ito at bahagyang kumakaway sa paligid niya. Ngunit Daniel, anak ko siya. At siyang Maid of Honor ni Talia. Hindi mo anak si Talia at sinong nagdesisyon na ang kunin mong Maid of Honor ay ang swail mong anak? Ang sinabi ng Old Master Duralte, parang sampal yun kay Dr. Carlota. Daniel, paalisin mo ngayon din ang anak mong yun. At simula ngayon, hindi na niya malalapitan ang daughter-in-law ko. Ayoko sa lahat ng mga taong mapanakit at mga mapanlinlang. Palayasin niyo yan. Kayo tulungan niyo si Dr. Carlota na mapalayas yung anak niyang yan. Namumulang mukha ng Old Master Duralte at wala nga magawa si Dr. Carlota nang kumilos na ang tauhan ng Old Master Duralte. Si Master Vladimir man lamang tumuto sa kagustuhan ng kanyang ama. Nanahimik lamang ito. Daniel, inaatake ka na naman ba ng sakit mo? Carlota, wala akong sakit. Tumigil ka. Muling panunutok ng baston nito mismo sa harapan ni Dr. Carlota. Kaya naman konti na lang sana makakalapit na si Miss Rebecca sa amin. Hinarang na siya ng mga tauhan at hindi siya pinakinggan ng tuluyan itong pinakaladkad sa labas. Yung mga tao kaagad na itinamang assumption nila. Hindi ang babae niyo si Miss Talia. Nasaan si Walter? At ikaw Carlota, dapat hindi ba kasama mong pumunta rito si Talia? Sa bagay, hindi mo nga pala siya anak, kaya doon ka sa nakakaawa mong anak.
Daniel, may kailangan kaming linawin ni Rebecca tungkol sa kasalan na ito. Nais mo rin bang sirain ang araw na ito? Hindi. Manahimik ka. Nasaan ang mag-amang Montejo? Tanong ng Old Master Duralde sa kanyang executive secretary. Saglit na may pinuntahan sila Dr. Walter at si Miss Talia, chairman, at ang katabi kong si Master Vladimir na pubuntong hininga na lamang. Pinuntahan ni Miss Talia at Dr. Walter ang puntod ng ina nito. Master Vladimir, mahina kong paliwanag kay Master Vladimir. Bawat minuto lumilipas, humihingi kami ng update sa team leader ng security. Kaya nang mabalitaan namin na papunta na rito ang sasakyan ng bride, mas lalong hinigpitan ng seguridad hanggang sa tumawag na ang coordinator sa akin na nasa labas ng simbahan ng sasakyan, kasabay na pagsara ng pintuan nang muli itong buksan pa isa-isa nang nagsilakan ng kasama sa wedding entourage. Baka sa mukha ni Dr. Carlota na parang gusto na niyang umalis, ngunit hindi maaari dahil hahanapin siya ng Old Master Duralde. Hanggang sa nagsitayuan na ang lahat para magbigay ng respeto at pagbati sa bride ni Master Vladimir. Nang buksan ng pintuan, kaagad na pumasok ang liwanag. Against the shadow man ang babaeng naka-wedding gown, nakakaramdam ako kahit paano ng kaba. Hindi naman ako ang ikakasal kay Miss Talia. Sana naman alagaan at mahalin siya ni Master Vladimir. Deserve ni Miss Talia na mahalin. Mabait, magalang, masiyahin at higit sa lahat, ang impression niya sa mundong ito ay positibo. Hindi ko na napigilan ang aking sarili. Kahit boss ko nga siya, kailangan pa rin niya ng tapik sa balikat. Kasi kailangan gumuho ang mukha ni Master Vladimir na kunwari wala siyang kabang nararamdaman. What's that for? It's your wedding day, Master Vladimir. Kahit paano kailangan mo ng tapik. Tapos na ang pagiging bachelor mo. Biro ko sa kanya. You step the line, Philip. Ngumiti na lamang ako sa kanya. Napakaganda ni Miss Talia sa kanyang damit. Napakaganda niya sa araw na ito. At ang lalaking pinakamaswerte na pakakasalan niya ay ang sa tingin ko naman tuloy na rin atang natunaw ang puso nitong bato. Kapag tumagal pa silang nagsama, magbabago ata ng tuluyan ang paningin ko kay Master Vladimir kapag instantly naging mabuti siyang tao. That woman will be your wife forever, Master Vladimir. You're too lucky to her. Rebecca's POV. Sa loob na sasakyan nila ako kinulong. Sa ginawa nila tuluyan akong napahiya sa harapan ng maraming tao. Hindi itong plano ko. Dapat si Talia ang napahiya, hindi ako. Bumaliktad na naman bang mesa sa akin? Bakit palagi nilang akong tinatalikuran ng swerte at niyayakap ako ng kamalasan? Hindi ko ngayon kailangan ng kamalasang ito. Buksan niyo to! Pero kahit anong gawin kong pagwawala dito sa loob ng sasakyan, hindi nila ako pagbubuksan. Sumuko ka na, Rebecca. Panalo ng kapatid mo. Panalo na siya. Hindi! Tangnan niya. Nasa na ba yung si Lemuel para matigilan pa ang kasal na ito? Nasa na siya? Secretary's Philip POV. Hindi ko inaasahan na makikita ko. Naging maayos naman ang takbo ng kasalan na ito. Ngunit ang pagmumukha ni Master Vladimir at Miss Talia, pareho silang naiilang sa isa't isa. Hindi yung pagkailang na negatibo kundi namumulang mukha nila sa hiya at ang nararamdaman para sa isa't isa. Napaka-perfect nila sa isa't isa. Sana walang makapaghihiwalay sa dalawang ito. Maayos naman nilang tinanggap ang isa't isa. Ang matatamis nilang I do ay parang totoo. Sa mata at tenga ng mga nanonood ngayon, sa tingin nila talagang nagkaroon ng magandang relasyon muna ang dalawa. Siguro totoo naman dahil matagal na silang pinagtatagpo ng tadhana. 1 buwan din yun. Nang magpalitan na sila ng singsing, nakita ko kung paano makaramdam ng kaba si Master Vladimir nang hawakan niyang kamay ni Talia. Saka isinuot ang singsing nito sa kanya. Si Miss Talia huminga pa ng malalim bago magsalita tungkol sa singsing. Kinabahan din siya. Ngunit hindi naman nawala ang titig niya sa mga mata ni Master Vladimir. Parang may hinahanap si Talia kay Vladimir. Hiling ko nga sana, Miss Talia, ikaw yung batang babae na hinahanap niya upang maramdaman ni Master Vladimir ang tunay na saya at galak. Ngunit sapat na atang kwento niyang dalawa na kamuntik na madisgrasya si Miss Talia dahil tumangging magpakasal si Master Vladimir sa Miss Talia na kilala lang niya sa pag-uusap na nangyayari. At dahil yun sa babaeng nakilala niya, dahil sumusulpot na lamang sa harapan niya, walang kaidea-idea ang lahat lalo na akong pinapahanap niya sa babaeng yun ay si Miss Talia lang pala talaga ang nais niyang pakasalan. Pero sa totoo lang, si Master Vladimir kaya hindi talaga niya pinapatulan ang nirereto sa kanya ng kanyang ama ay dahil sa batang babae na nakilala niya sa Isla Verde. Master Vladimir, kung naririto ang batang babae nakilala mo noon, siya bang pakakasalan mo o si Miss Talia? For as much as Talia and Vladimir have consented together in holy matrimony, and have pledged their love and loyalty to each other
and have declared the same by the joining and the giving of rings, by the power vested in me and as witnessed by friends and family. I now pronounce you husband and wife. Hindi ko na napigilan ang aking sarili. Pumalakpak na ako na agad namang sinundan ng karamihan. Magkatitig lamang ang dalawa sa kanilang mga mata. Vladimir, you may now give your first holy kiss to your bride. Gagawin ba yun ni Master Vladimir sa harapan ng napakaraming tao? Hindi ko alam ang sagot dyan. Ngunit, hinawakan na ni Master Vladimir ang laylay ng belo ni Miss Talia, saka maigi nang itinaas iyon. Nakita pa namin kung paano huminga ng malalim si Master Vladimir, saka ngumiti siya kay Miss Talia, na kaagad ding ikinangiti rin nito. Magkahawak kamay silang dalawa, para bang nag-uusapan dalawa kung itutuloy pa ba nilang sinabi ng pari, lalo na si Master Vladimir. Hinama siya ng pari. Talia's POV. Babalik ulit ako dito, ma. Saka hinalikan kong pangalan na nakaukit sa lapida ng aking ina. Nagkaroon pa ng smudge kaya napapunas ako. Napasobra yung lipstick nila sa akin. I love you, ma. Promise babalik talaga ako rito. Dahil tinawagan na nga si Dad ng coordinator at kailangan na namin pumunta sa simbahan. Pagdating namin sa simbahan, hindi ko akalain na dudumugin ng mga tao ang kasal namin ni Vladimir, lalo ng mga taga-media. Naunang lumabas si Dad at naiwan ako sa loob ng sasakyan. Nagsisimula ng pagpawisan ako ng malamig at sino naman ang hindi kakabahan sa lagay na ito? Yung tanong ni Dad kanina kung okay lang ba ako, di ako na yung tumango at kumimpirma na ayos lang naman ako. Talia Maria Montejo, bakit napakamartir mo? May pumasok naman na stylish para siguraduhin kong fresh pa ba ako. Katulad ng bulaklak ni binigay sa akin ni Kuya Simon, nangangatog ng tuhod ko. Ayan, still beautiful. Maging confident lang, Miss Talia. Mas nakakatakot ngayong nasa pageant kaysa ngayon dahil ngayon siguradong ikaw ang tatanghalin ng Mrs. Vladimir Duralte. Relax lang po ha? Baliktad ata. Parang mas madali sa akin yung pageant kaysa ngayon. Gulong-gulong isipan ko. Pagdating naman sa Q&A, may laban naman ako sa pageant ngunit ngayon, scripted na nga lang ang sasabihin sa harapan ng pari na, I do. Magagawa ko ba yun ng maayos? Para akong mahihimatay sa sitwasyon kong ito. Relax lang Talia, relax. Hanggang sa binuksan na ng pinto ng sasakyan. Ibig sabihin, kailangan ko nang lumabas. Ang tanging mahahawakan ko lang ngayon ang bukay na ito. Damang-daman nilang panlalamig ng kamay ko. Kaagad na sumalubong sa akin ang flash ng mga kamera at bahagyang ilang sigaw ng mga tao sa labas ng simbahan. Sanay na sanay ako pagdating rito. Rampa kung rampa. Pero sa ngayon, nakalimutan ko atang dalhin ng confidence ko. Napayuko na lamang ako. Nasa tapat na ako ngayon ng pintong nakasara. Sobra talaga akong kinakabahan. Nang bumukas ito ng dahan-dahan at sumalubong sa akin ang sali ng musikang pangkasal. Nagsitayuan ng mga tao sa loob ng simbahan. Agad na umulan ng puting talutot ng bulaklak. Kahapon pa umuulan ng ganito. Hindi ba nauubusan ng bulaklak sa palengke? Parang niebe na tuloy ang dating ng mga talutot na nagsisipagbagsakan sa sahig. Sinenyasan na ako ng coordinator na maaari na ako maglakad. Ito atang simbahan dito sa bansa namin na may mahabang aisle. Sa bawat hakbang ko, hinihiling ko sa mga neurons ko na tumahimik o hindi kayo magbingi-bingihan at magbulag-bulagan. Pero hindi. Patuloy ko pa rin nararamdaman ang kabang ito. Halos lahat ng taong nasa loob ng simbahan, kumukuha ng larawan o hindi kaya video sa pamamagitan ng phone nila. Halos pilit ng ngiti ang nakaplastar sa labi ko. Hindi ito maganda. Hindi ako maganda kapag peking ngiti lang ang ibinibigay ko. Normal na bang maramdaman ng ganitong kaba kapag ikinakasal? Kinakabahan? Isang desisyon na panghahawakan mo habang buhay. Kapag naglakad ka na ba sa pasilyong ito, ibig bang sabihin din ay tinatalikuran mo ng ilang pangako na hindi mo nahintay? Kagaya ng pangako ni Dimir noon sa akin. Sapat na bang dahilan ko para harapin itong nangyayari ngayon? Hanggang sa hindi ko namalayan, nakatitig na ako sa aking mga magulang na naghihintay sa gitna ng aisle. May ngiti sa labi ng aking ama. Habang ang kinilala ko namang ina ay walang emosyon at hindi kumbinsido sa nangyayari. Akala ko ba naman pumayag na sila na mangyari ito? Inaalok ko naman kay Ate Rebecca na malayan tungkol kay Vladimir. Ngunit sumuko na ito, hindi ba? Saka bakit talaga sa unang pagkakataon ako nitong nereto nila? Bakit hindi si Ate Rebecca? Natatakot sila sa maaaring gawin ni Vladimir na kamuntik na sanang mangyari sa akin? Nasira ng pangalan ko kay Vladimir, ngunit yung lalaki namang yun, inihayag na walang magbabago sa pinagkasunduan na pakakasalan niya ako. Ang kasalan na ito'y kabayaran lamang sa inutang ng pamilyang Montejo sa pamilyang Duralte. Napabuntong hininga ako.
Kaagad na kumapit sa magkabilang siko ko sila mama at papa. Sa paghakbang nila, sumunod din ako. Heto ang pag-alalay nila sa akin. Huling aalalayan patungo sa lalaking pagsisilbihan ko nga sa aking buhay hanggang kamatayan. Talagang willing silang ihatid ako sa harapan ni Vladimir. Nakita ko si Kuya Simon, tumango at bahagyang ngumiti ito sa akin dahil inabutan ko din naman ito ng masiglang ngiti. Maraming salamat Kuya Simon. Pinagbigyan mo ko na makahinga muna bago ikasal ng ganito. Nagkataon nga lang na si Vladimir pala si Kuya Ano. Hindi talaga biro makipaglaro ang tadhana. Nang sa likuran ni Kuya Simon ay ang mag-amang nakatayo, kasama ang lalaking pamilyar sa akin, si Secretary Philip. Ngunit kaagad na nagkatitigan kami ni Vladimir. Para talaga sa akin ang lalaking ito, si Kuya Ano. Oo, mas makakabuting isipin ko na lang talaga na si Kuya Ano ang pakakasalan ko. Nababaliw na ata ako sa tindig at porma ni Vladimir. Tsak siya ang tatanghaling Mr. Universe in case na sumali siya sa contest na yan. Nakita kong bahagyang ngumisi ito sa akin. Bumaba silang mag-ama para salubungin kami. Kaagad na kinuha ni Vladimir ang kamay ng aking ama upang magmano dito at sa aking ina rin. Habang ako napangiti na lamang sa Old Master Duralte at inabot ang kanyang kamay para makapagmano nga rito. Ngumiti rin sa akin ang Old Master Duralte na umangat ang paningin ko sa kanya. Hindi ka napakakawalan ng anak ko. May isa siyang salita at naniniwala ko sa prinsipyo niyang yan. Sana nga hindi niya basagin. Maraming salamat ho, Old Master. Dad, paglabas mo sa simbahan mamaya, aasahan kong tawag mo na sa akin ay para sa isang ama. May katanda ng edad, ngunit sa itsura hindi naman ata halata. Sa akin nagmana yan si Vladimir. Yes po, Dad. Nasinimulan ko na para ngayong ngiti ng Old Master Duralte, umabot hanggang tenga nito. Nagagalak ko marinig yan, iha. Saka naramdaman ko na lamang may kumuha na isa kong kamay. Kaya nang lumingon ako, kaagad na nakatitigan ulit kami kahit nga natatakpan ng belo ang aking paningin. Nahiya lang ako ng bahagyang dahil ngayon niya malalaman kung gaano ako pinanlalamigan at kinakabahan. Ngunit nagulat din ako kasi parang mas malamig pa siya sa akin. Kinakabahan din ba siya katulad ko? Hindi pa naman huli. Maaring kami na lang ang tumutol sa sarili naming kasal? Hanggang sa inalalayan ako ni Vladimir sa harapan ng pari. Nagsimula ng seremonya ng kasal. Nagtanong ang pari kung may tututol sa kasal. Naghintay ako, lalo na si Ate Rebecca. Speaking Ate Rebecca, nasaan siya? Hindi ba siya ang maid of honor ko at kasama siya nila Mama at Kuya Simon papunta rito? Wala siya sa paligid ng bahagyang lumingon ako sa aking likuran. Wala. May ginawa ba si Vladimir tungkol dito? Kahapon medyo nainis ang Old Master Duralte sa presensya ni Ate Rebecca na hindi ko naman intensyon na mangyari yon. Tinatanong na kami ng pari tungkol sa malayang pagpunta rito sa simbahan na hindi naman napipilitan. Ako ang unang tinanong. Sa totoo lang hindi ang sagot dahil ang ginagawa ng pamilya ko, ako yung kabayaran nila sa utang nila sa pamilyang Duralte. Hindi ba ako nagagalit sa ginawa nilang ito sa akin? Hindi. May utang na loob ako sa kanilang tatanawin. Tinanggap nila ako bilang miyembro ng pamilya, lalo na si Mama. Kaya tumango ako at sumagot ng malaya nga akong pumunta rito. Sarili kong desisyon. Si Vladimir din, bawat tanong na binibitawan ng pari, parehong sinasagot naming dalawa. Hanggang sa nagpalitan na kami ng pangako sa isa't isa. Scripted yung akin, ngunit may sarili naman akong isip. Sinabi ko yung para sana kay Dimir, yung naunang lalaki na nangako sa akin ng kasal. Pasensya na Dimir, hindi na kita nahintay. Sorry. We exchanged the rings at kinakabahan ako noong isinuot ko sa kanyang singsing nito. Ibig lang sabihin talaga, mayroon na akong asawa. At nang kunin din niyang kamay ko at isinuot ang singsing sa akin. Ibig sabihin nito, legal na kami mag-asawa sa harapan ng mga taong nakapaligid sa amin. Lalo na sa harapan ng altar. Inaako namin ang responsibilidad sa lipunan na ito bilang isang mag-asawa. Vladimir, you may now give your first holy kiss to your bride. Doon tumigil ang ikot ng mundo ko. Nakatitig lamang ako sa mga mata niya. Pakaramdam ko mahihimatay ako sa kabang nararamdaman ko talaga ngayon. Hahalikan ako ni Vladimir sa harapan ng maraming tao? Vladimir's POV. Vladimir, you may now give your first holy kiss to your bride. Namilog ang mga mata ni Talia. Kanina pa siya nagugulat sa nangyayari. Which make me more amazed about her. Parang gusto ko tuloy lagi siyang sinursorpresa para makita palagi ang ganitong pagmumukha niya. Bahagyang umisi ako sa kanya. Tuluyan ko nang hinawakan ng laylayan ng belo niya, saka inangat nga ito. Mukha niya, kahit nga kanina ko pang nakikita, ngayon lutang na lutang ang kagandahan niya. Oo, inaamin ko maganda naman talaga ang babaeng ito, lalo na dahil sa kanyang kainosentihan.
Pero hindi birong isang Talia Luisa Montejo dahil parang sakit sa ulo ang isang kagaya niya. Natatandaan ko kung paano kami nagkakilala. Bigla na lamang siyang sumusulpot. Ang babaeng sa tingin ko, kailangan kong protektahan. Minsan na ako nakakilala na babaeng kailangan kong protektahan, ngunit parte na siya ng nakaraan. Hindi ko na maalala ang mukha niya. At kung marinig ko man ang boses nito, napakatinis. Kaya ang sa tingin ko, bata talaga ang nakilala ko noon sa dalampasigan. Napatitig ako sa labi ni Talia pagkatapos ng sinabi ng pari na may tuturing na legal na kaming mag-asawa. Ang labi niya at ang lahat ng kanya ay akin. Tuluyan na siyang akin. Kaya pala nagbabagong apelido ng babae ay dahil pagmamayari siya ng kanyang napangasawa. Dala niyang pangalan na ito hanggang kamatayan. Nakita ko na palunuklaway si Talia. Mga mata niya, nagtatanong kung talagang hahalikan ko siya. Ngumisi ako sa kanya. Hindi naman ito isang pagkukunwari lamang. Talagang asawa ko na siya. Bakit ko tatanggihan ang pagkakataon na ipakita sa publiko ang pagselyo ko sa babaeng ito? Hinawakan kong bewang niya na ikinugulat nito hanggang sa hinalikan ko nga ito at sa inaakala niyang ismakis lang, doon siya nagkakamali. Talia's POV. Pagkatapos ang kinin ni Vladimir ang labi ko sa harapan ng napakaraming tao, ako itong natulala na parang binuhusan ng isang timbang tubig na nagyayelo. Nagsipalakpakan ng mga tao sa paligid namin at si Father parang gusto kong hubarin ang sandal ko at ibato yun sa kanya. Hindi ba niya nakikita na hindi ako manyak bang lalaking ito o normal lang talagang may kiss the bride sa huli? Tinutok ni Vladimir ang aking noon na kanyang daliri. Natutulala ka na? Hinalikan mo ako? Nang sagot ni Vladimir sa akin, pati anghel sa langit malalaglag dahil sa kanyang ngiti. Biglang may nagbago sa kanyang mukha para lang matulala ako ulit. Napakagwapo naman talaga ng lalaking ito, ngunit hindi ko inaasahan na may ikakahigit pa yun. I introduce to all of you, Mrs. and Mr. Duralde. Hinawakan ni Vladimir ang kamay ko at hinarap nga ako sa napakaraming tao. Palakpak na halos hindi ko naman marinig at ilang mga ngiti na masasabing totoo ang ilan doon. Ngunit yung ilan parang may binabalak. Saka ang nakikita ko napakasaya ngayon talaga ay ang Old Master Duralde na sinabi kanina, tawagin ko siyang dad. Ang tanong, makakaya ko kayang tensyon sa mga instant basher at maninira sa akin? Lalo na yung mga nasaktan dahil tuluyan na ngang tinalo ni Vladimir ang kanyang sarili sa mundo na mag-asawa. Ako din, marami sa akin naghahabol na lalaki. Ngunit wala naman silang ibubuga pagdating kay Vladimir. Taob sila kaagad. Saka nakikita ko ng pagiging kampante ni Vladimir. Ang nakakita ko ba sa labi ni Vladimir ay totoong ngiti nito? Masaya siya? Hawak kamay kami naglakad sa aisle at napilitan na lamang akong ngumiti rin. Wala na ata akong magagawa kung hindi tanggapin ang katotohanan na isa na akong babaeng mayroong asawa. Kaagad na binuksan ang sasakyan para sa amin ni Vladimir. Nilahad ni Vladimir ang kanyang kamay na ibig sabihin ako na ang maunang pumasok. Inalalayan niya ako makapasok dahil masyadong malaki ang wedding gown na ito. Sumunod naman siya kaagad. Sa loob ng sasakyan, nasa hangin ng tensyon at awkwardness dahil nga sa ginawa ng lalaking ito. Hindi ko mapigilang mamula. At ang puso ko ayaw paawat sa kakatibok ng mabilis. Kailanman hindi ko maramdaman ng ganitong klaseng pakaramdam na ito. Hindi naman siya umimik tungkol sa amin, ngunit biglang tumunog ang phone niya. Ang makikisig niya at mamaos-maos na boses kaagad na kinampante ko. Secretary Philip, ano yun? Master Vladimir, nandito si Lemuel. May kailangan kayong malaman. Kahit paano, naririnig ko sa kabilang linya. Tell me. Mas makakabuti na sa personal niyo ito mapag-usapan, Master Vladimir. Magkita-kita tayo sa reception. Sakay binaba ni Vladimir ang tawag. Napalingon ito sa akin nang hindi ko namalayan kaya nang umangat ang paningin ko, sinadya niya magkasalubong ang titig namin. Ngumisi siya sa akin na umiwas nga ako kaagad. Are you ready? Saan? Tugon ko dito na maari namang hindi bang burahin ng awkward na nararamdaman ko. Ang lalaking ang ito parang wala man lang nagbago simula pa kahapon. May mga responsibility ka bilang Mrs. Duralde. Babasahin ko mamaya yung kontrata na napag-usapan ng mga magulang natin at ng iyong ama. Sorry, hindi ko pa yung nababasa talaga. Bigyan na kita ng preview. Asawa na kita at natural na maging responsibilidad mo ay ang bigyan ng apo ang Old Master Duralde. Kaagad? Ngumisi ulit siya sa akin. Para saan ang honeymoon pagkatapos nito, Mrs. Talia Maria Duralde? Secretary's Philip POV. Opisyal na mag-asawa si Miss Talia at Master Vladimir na lumabas ng simbahan. Nakahinga ako. Sa wakas, malalagay na sa tahimik si Master Vladimir at meron naman akong tiwala naman ako na magagawa ni Miss Talia na amuhin ang kanyang asawa.
Masaya si Master Vladimir at kontento ang kanyang mga mata habang hawak kamay silang naglalakad palabas ng simbahan. Nauna na silang umalis at kaagad naman sumunod ang karamihang bisita sa resepsyon. Kinuha kong wedding registry na pinirmahan nila. Makikita mo roon ang malinis na handwritten na pirma ni Master Vladimir at si Miss Talia. Yun atang dahilan kung bakit bago pumirma si Master Vladimir, napangiti ito. Ang pirma ni Miss Talia na may papuso at smiley face. Ang mahalaga pinirmahan niya ito. Palabas na din sana ako sa simbahan nang bigla may tumawag sa akin. Napalingon ako at kaagad nitong tinawid ang distansya namin. Nakuha nitong atensyon ng ilang tauhan sa paligid dahil duguan si Lemuel. Anong nangyari sa'yo? Sir Philip, nagkaroon lang ako na aksidente papunta rito sa simbahan. Huminga siya ng malalim. Kanina pa ako tumatawag sa inyo. Tinignan ko nga ang hawak kong phone at nakita ko nga roon ang notification na pagtawag niya sa akin. Pasensya na, hindi ko napansin. Sa katapos ng trabaho ni Lemuel, pinag-usapan na namin yung kahapon. Ang kailangan na lang niyang gawin, i-clearance lahat ng pribilehiyong binigay sa kanya sa trabahong ito. Nahanap ko na siya, Sir Philip. Natigilan ako saglit. May kumirot na sugat sa kanya. Sa pagmamadali ko papunta rito, nabundol ako. Kailangan kasi malaman ni Master Vladimir na hanap ko na siya. Yung batang babaeng nakilala niya noon, napatango ito. Saka kinuha sa bulsa niya isang bagay na sa tingin ko at walang duda na yun ang pinapahanap ni Master Vladimir na nasa pagmamay-ari na nga ng batang babae. Sino? Susunod kayo sa kasunduan natin na ibibigay niya sa aking mga ipinangakong halaga kapag nahanap ko siya. Sa kanya inilayo sa akin ng kwintas. Tandang-tanda ko pang kwintas na yun. Yun ang huling isinuot ng ina ni Master Vladimir sa kanya. Napangisi ako nang marinig ito. Ginagawa nga pala ni Lemuel ang bagay nito para sa pera lang. Wala naman siyang ibang dahilan bukod doon. May isa kami salita at hindi kami basta-basta tumatalikod sa ipinapangako namin. Bago ko ibigay ang kwintas na ito, tibunyag ang pangalan sa'yo. Wire the amount to my bank account. Sure. Ngunit paano ako makakasigurado na hindi mo ito gawa-gawa lang? Nang may kinuha ito sa kanyang dalang bag at kahit nga nahihirapan na siyang tumayo at hingal na humihinga ito na para bang tumatakbo pa siya papunta rito. Inilabas itong ilang pahina ng papel na parang, heto ang diary ng batang babae. Hindi na siya bata nang makilala siya ni Master Vladimir. Dalagita, kasama sa naburang alaala ni Master Vladimir ang tungkol sa detalye sa babae. Nagkaroon nga ng mild amnesia si Master Vladimir nang magkaroon ng aksidente sa Isla Verde. Ngunit naalala niya na meron siyang kasama noon. Ang batang babae ayon na rin sa kanya. Nakasulat diyan ang lahat na magpapatunay na magkasama ng dalagita si Master Vladimir sa araw na yon. Kinuha kong mga ito. At tamang sinasabi ni Lemuel. Ang tanong, kailangan pa bang makarating ito kay Master Vladimir? Mananahimik na yung tao at pinakawalan na niya kahapon ng tungkol sa babaeng nakilala niya sa Isla Verde. Tinawagan ko ng aking assistant para nga asikasuhin ang halagang ipinangako namin kay Lemuel sa trabahong ito. Give me the necklace, rest assured na nasa account mo ng pera. Tingnan mo pa. Thanks, sana mapatunayan ni Sir Philip kung gaano ako kagaling sa pag-iimbestiga ng mga bagay-bagay. Sa kanya inabot sa akin ng kwintas. Ngunit kailangan mo ikwento kung paano mo natagpuan ang bagay nito. Sino siya? Kahapon, natuklasan kong kwintas na yan sa gamit ko. Saka ko naalala na sumabog ang mga dala ko nang dahil nakabunggo kong anak na panganay na babae ni Dr. Walter. Anong pinagsasabi ni Lemuel? Parang ayoko nang marinig pang karugtong nito at kumpirmahin na tama ang nasa isipan ko base sa sinasabi niya. Si Miss Rebecca ba? Parang mapapamura ako nito kung siya ang magiging komplikado ang lahat. Si Miss Rebecca Montejo, siya ang batang babae na pinapahanap ni Master Vladimir? Siguro naman Sir Philip, sapat ng ebidensya na dala ko upang patunayan ang sinabi ko. Si Miss Rebecca ng pamilyang Montejo? Tanong ko pabalik sa kanya na hindi ako makapaniwala, ngunit hindi ko na siya pinasagot pa ulit. Kailangan mo makausap ng personal si Master Vladimir. Hayaan mo na gamutin ka ng mga tauhan ko. Tinawagan ko nga si Master Vladimir at sinabi dito na mas makakabuting sa personal na sabihin ito sa kanya. Agad namang naunawaan ni Master Vladimir ang sinasabi ko, kaya hindi na ito nagpumilit. Ubulag na siya ngayon dahil malalagay na sa tahimikan tungkol sa relasyon niya, tungkol sa pagpapamilya. Ginamot si Lemuel ng mga kasamahan ko habang papunta kami sa reception. Binabasa kong bawat pahina ng diary na nasa kamay ko. Nasaan ang kabuuan ng diary ito? Bakit punit-punit ito? Ayon kay Miss Rebecca, yan lang mga importante sa kanya ang naitira niya. Mabuti na nga lang hindi yan nawala, Sir Philip. May tinawagan ako. Dahil kung si Miss Rebecca ang babaeng yun, kailangan na kagad siya makausap ni Master Vladimir. Sisiguraduhin ko lang kung saan matatagpuan ni Master Vladimir si Miss Rebecca kapag hinanap niya ito. O baka isa walang bahala na lamang ni Master Vladimir? Ngunit kilala kong boss ko, hindi siya tumatalikod sa mga salitang binitawan niya.
Ngunit ngayon, Master Vladimir, magagawang bang talikuran ng mga salita mo noon? Ewan ko lang. Locate Miss Rebecca Montejo, ASAP, at sabihin sa akin ang location niya. Rebecca's POV. Sa paglabas ni Talia at Vladimir sa simbahan, nasilayan ko na masaya si Vladimir. At si Talia naman, nahihiya pang ipakita sa lahat na napakasaya niya sa araw na ito. Grabe ka, Talia. Lahat na lang ba ng akin dapat kukunin mo? Yung pagmamahal nga ng mga magulang ko, ninakaw mo. Grabe ka. Hindi ako papayag na maging masaya ka sa buhay na ito, Talia. Hindi. Napakasira ulo kasi ng aking ina para tanggapin ka sa pamilya namin. Bakit? Sinubukan kong gumawa ng ingay sa loob ng sasakyan. Wala talaga. Hindi ko rin mabasag-basag ang salamin nito. Sa pagwawala ko sa loob ng sasakyan, hindi ko na malayan na nabasag na botelya ay naapakan ako. Ang pinakaayaw ko sa lahat, ang makita kong dumurugo ang aking sarili. Kaya nang makita ko ito, kaagad ako nakaramdam ng panghihina at tuluyan na nga nandilim ang aking paligid. Ano ang mangyayari ngayong maling impormasyon ang naibigay ni Limuel kay Philip? Ano ang gagawin ni Vladimir kapag nalaman niya ang dalang balita ni Philip? Iwan kaya niya si Talia para sa impostor na si Rebecca? Yan ang ating aalamin sa susunod nating kabanata.